bago-bagong, I don't know kung nabalitaan nyo na. Okay? According to our puting ahas, itong head ng BIR na si Jun Lumagi, ayan, ang dami ko ng expose dyan, ay katatapos lang ng kanyang bonggang-bonggang mansyon sa Antipolo. Mansyon! At ayon sa ating source, baka ilang daang milyon ito o abot ng bilyon. Yung mansion na ipitatayo ni Lumagi, dyan, head ng BIR. So ang tanong, saan nanggaling ang pera na pinatayo ng mansyon ni Jun Lumagi at ni Carmela, yung kanyang jowaers, na nagpapakandong-kandong kapag nalalasing dyan sa kanilang mga event, kung kani-kanino nagpapakandong ang Kipay Labum. So ngayon, ang tanong ng bayan, saan kumuha itong si Lumagi ng BIR ng grabe, bongga ang kanyang mansyon, ayon sa ating puting ahas, na sinimulan ang konstruksyon nung siya ay umupo sa BIR. Wala pang tatlong taon si Bangag ay may mansyon na siya. Not only him. Tanong natin si Bukangkang, baka may mansyon din. Itanong pa natin, di ba, yung isa sa mga expose natin, I think Jay din yun, Jay Santiago ng ano niya nun, yung very controversial na tingnan natin to. Si Jay Santiago ba yun? Yung nagbumili din ng mga multi-million o billion pa nga. PPA, Philippine Ports Authority. Okay? So within Marcos Bangag, ang daming nagpatayo ng mansyon. Kung matino lang ang ombudsman, kung matino lang ang ating mga pwedeng mag-imbestiga sa mga taong ito, ipasusuka sana nila yung pera ng bayan sa mga ginagastos sa mga mansyon nila. Si Robles, nagpapatayo din ng bahay. Sino ang mag-iimbestiga sa mga yan? Dahil hawak nila ngayon eh. Magkakasabwat sila. Saan kukuha itong mga putang inang ito sa pagpapatayo ng mansyon? Si Jun Lumagi sa BIR, saan ka kumuha ng perang multimillion na bakit hindi ka nagpatayo ng mansyon bago ka umupo dyan? Kasi wala kang pera noon. Ngayon may pera ka na dahil nasa gobyerno ka na. Ito yung larawan ng bagong bangag na Pilipinas. Nag-aaway-away sa PCO kasi nag-iinggitan sila. Si Bukangkang gustong maging head kaso nahuli ni Bangag na nag-record siguro. Punong-puno na rin si Bangag. Pero kasi favorite nila yan eh. Favorite ni Bangag at ni Lisa Tanas, si Bukangkang, si Emerald Bukangkang, dahil nga siya yung nag-head ng trolls. At ang nakakaloka dyan, baka ipagurgur yan dahil maraming recording. Marami siyang ebidensya na against kay Bangag. So baka yun na, ang sabi doon sa, I don't know how true, kung binigyan ba siya ng crumbs, na posisyon, or bibigyan na siya para hindi siya magsalita. Well, pare-pareho lang naman silang kategorya. Diba? At itong si Jay Ruiz, ito yung malupit. Kahit i-google nyo, chinek ko noong December, ito pa, yung kanyang company na Digital 8 na ito, ay nag-open ng door daw. Sila daw ay nagbukas ng door sa mga vloggers para sa kanilang channel na yan or kanilang production company na yan. At i-ensure daw ni Jay Ruiz at isisigurado daw niya ang mga iboboto sa darating na eleksyon ay tama na iboboto ng taong bayan. So gagamitin daw niya yung kumpanya niyang yan para magpalabas ng mga programa kung sino ang mga dapat iboto. Sino kaya ang mga dapat iboto sa na ipapalabas ni Jay Ruiz sa kanyang programa? And expose na natin na allegedly may money laundering business sila together, ay may business sila ni Robles, and allegedly nandoon ang money laundering sa likod nun. Then, mga palangga, binigyan ng 178,500,000 na kontrata. So anong i-expect mo na ipapalabas ni Jay Ruiz sa kanyang broadcasting company? Siyempre, pabor sa bangag-bangag administration. Sabi ni Vicky ko, nakakatakot ang Pilipinas.
So yan yun mga kababayan. So yan ang paulit-ulit. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na mamaos na ang lola ninyo sa kakanga bells dito, kailangan ninyong malaman na ito ang ginagawa ni Bangag, ni Lisa Tanas na kidnapper. Di ba? Ano mga eksena ngayon? Ano ang mga nakikita niyo mga balita? Di ba? Ang mga balita is about against Inday Sara, against vloggers, against Pangulong Duterte. Kasi gusto nga nilang pagtakpan itong maanomalyang by scam. At lahat ng pagnanakaw ni Bangag, ito mga anomalyang pinagsasabi natin, gusto nilang pagtakpan, tatargetin nila ang vloggers na kami ay nagpapakalat ng fake news. Paano naging fake news ito, J. Ruiz? Ha? Nagpaliwanag na ba si J. Ruiz? Mga palangga, nagpaliwanag na ba siya na kumamal siya ng 178 million pesos? Paano masasabi na ito ay fake news? May dokumento tayong hawak, gonggong. Ibinenta mo na ba ang kaluluwa mo kay Satanas? Kaya lang, ang mga kapulisan natin wala ring, hindi rin magising, sabi ni Sel Reyes. Grabe, kanya-kanyang mga kawatan, sabi ni Donna Cris. Ang dami-dami ko nang sa inyo, in-expose sa inyo. Magsimula sa Pogo, nung inilabas ko si Rainier Chu, okay? Nakasama sa picture ni Lisa Tanas at ni Bangag na sinasabi ko na itong grupo ng mga Pogo ay nagbigay ng pera kay Lisa Tanas. Nung inilabas ko, sabi ng mga gago, AI daw. AI daw yung picture. Pero sa dami ng picture na sinend sa akin together with Bangag, kaya nga sabi ko, paano naging AI ito? At ang after nila magpalusot ng AI, ang sabi nila ay hindi. Ang sabi ni Bangag, ang sabi ni Tichico, yung isa sa special envoy ni Bangag Jr., na ay, nakipicture lang yan kay Bangag Jr. Nakipicture, kasama na sa inuman, kasama siguro sa kanilang mga bakasyon, o baka sa tsuktsakan, sa orgy, baka kasama pa, hindi natin alam. Tapos sasabihin nila si Maharlika ay nagpapakalat ng AI, pictures at video, mga gago pala kayo Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagpa-file ng kaso sa akin patungkol sa authenticated Bangag Singhot ni Marcos Jr. July pa yon, mag-iisang taon na, kung talagang mayroon kayong probable cause o kayo ay na sinasabi ninyo na ako ay sinungaling at nag-create ako ng AI na yan, asa na, mga yawa mo. Diba? Asa na yung kaso? Wala kayo, takot kasi kayo. Takot kasi si Bangag na ma-open sa international na siya talaga ay addictus benedictus. Kaya sabi ko nga sa inyo, election ay hindi solusyon. Ang solusyon, kung kikilos ang mga brusko na mga military, police, navy, men and women in uniform na ipagtanggol nyo ang bansang Pilipinas. Binababoy kayo from kidnapping. Ito na lang, yung batang 14 years old na inutod ang daliri. Na si John Vic nagpakalat ng kasinungalingan, nagkaroon daw ng hot pursuit noong February 25. Pero ang totoo, February 23, naisoli na yung mga bata. Ganito kayo babuyin ng mga gagong ito. Dahil si John Vic Remulla ay galit na galit yan si Tamba sa kanya dahil nga yan ay crush ni Lisa Tanas at yan daw ay susuportahan ni Lisa Tanas sa kanyang ambisyon na maging presidente. Kaya nga nagkalabo-labo sila, nagkakagulo sila. Kaya nga ang tanong ko, kaya ba ni John Vic mag-itot-itot kay Lisa pag nagbuka-buka na ang bilat niya? Dahil nagpapalakas siya kay Lisa Tanas kaya naggalabo-labo sila ngayon. Ha? Puro kasinungalingan. Tapos tayo tatargetin na tayo ay fake news. Ang mga vloggers na critical sa Bangag at only vloggers na critical kay Bangag. Pero yung mga vloggers nila na nagpapakalat ng kaputa kasinungalingan at binibigyan nila ng pera, sinisweldohan nila gamit ang pera ng bayan, ang mga patay gutom na mga dugyot, na mga vloggers na tagapagtanggol ni Bangag na parang halos lahat nakatira ng ipinagbabawal na pulburon, ang mga itsura ng mga hinayupak, busog-lusog. At hindi sila pinapatawag dyan sa TRICOM. Only exclusive lang kami ng mga Duterte supporters.
pinagkakasuhan, andyan si EB, kinasuhan, andyan si Bines, andyan si, lahat kami na nagsasalita. Andyan ako, iniimbitahan ako ng Senate, pero kinancel nila yung kanilang hearing. Ngayon, Robin pa nila, ano mo, i-push mo yan at imbitahin niyo ako via Zoom. Ano pa ang gusto niyong marinig? Agoy, sabi niya, may itsura si John B. Cremulya. Okay, sabi ni Sapphire. Oo nga, kalat na yan sa mga business sectors. Dahil si Lisa Tanas, pukpukitang ano yan, bumubukang kangkangkang. Kidnapper, ano pa, all-in-one yan. Natalbugan niya si Satanas. Kidnapper si Lisa Tanas, smuggler, tsakera, kawatera, demonita, lahat na. Diba? Ngayon, ano na siya, embalsamado girl. Nagpa-embalsamo dahil nga naman gusto niya magpa-cute kay John Vic. So John Vic, paano na ang pulidong-pulidong Kifay Laboom? You know that, right? Wala na tayong kakampi, sabi ni Shinshin. No, wag ka mawala ng pag-asa. Men in uniform nga, wala silang utang na loob kay Tatay Digong na itinaas ang sahod nila at dignidad. Sabi ni Ems Cherry Wonder, how are you palangga? Vivian, utog si Coca kasi ano, utog? Nag-utog-utog ang iyalat. B. Okay? Black and Juting Jahas. Itong ginagawa ni Bukangkang ay yung pag-record ay hindi lang ngayon o nakaraan. Talagang simula noon pa. Kaya nga, baka ipagurgur ka ni Lisa Tanas, Bukangkang. Kaya magtago ka na, baka kasi napag-alaman na marami daw siyang mga recordings at marami siyang mga video na pasikreto. At ito ay pina-forward niya, kaya nga nakakarating sa akin yung iba. Okay? So ito ngayon ay kaya nga nagkakagulo na sila eh. Dapat nga matagal at dapat talagang kung sino ang sumunod o susunod na mamumuno after the bangag, maybe soon, maybe 1 month time matapos na yung kaputahan nila lahat, ay imbestigahan itong si Bukangkang at iba pang mga PCO na even yung mga tinanggal, okay, na nakipagsabuatan, na kumamal ng pera ng bayan. Alright? So dapat talaga ito ay imbestigahan lahat ng mga ito dahil ang pinakinabangan nila dito, mga palangga, mga kababayan, ay pera ng bayan. So yaan ang nakikita natin na dapat talagang susugin itong mga jutang genemes na attach. Dahil patuloy nilang ninanakaw o patuloy nilang winawalang hiya itong ating kaban ng bayan. Bakit kamo? Dami mga eksena kaganapan, di ba? Kasi itong babaeng ito, according sa ating source, mga kababayan, ay talagang gumagawa ng eksena, chismis, video at kung ano-ano ang pang mga kajotahan diyan sa ano na yan, diyan sa pangalan nito, diyan sa PCO. Ito nga, sabi nga nito, ang sabi dito, mga palangga, etong blind item, politiko dito, Malacanang officials, secret fund steer controversy. Who is this official in Malacanang allegedly holding unliquidated funds worth half a million pesos from, sabi dito, his official travel abroad with President. His, di ba, nakalagay, his meaning lalaki, pero hindi po ito lalaki. According to our source, kasi blind item to si Bukangkang ito. Ang question ko, ang liit nga ng kalahating milyon Baka naman 500 million yan, di lang natin alam. Anyway, based on the blind item ng politiko ay kalahating milyon yung unliquidated funds. Barya lang ito, pero pera pa rin ito ng taong bayan. According to the source of Politico, sabi dito, this official is said to be quiet and tense during official trips. As this Malacanang official always brings, sinabi ko nga kanina, brings back 5 balikbayan boxes from the countries he visits with. From the countries, not only in America. Kaya sabi ko kanya, Europe o kung saan man, the President Bangag Jr. It has been reported that the unliquidated funds of this official have reached the office of Executive Secretary Lucas Bersamin,
as reported by his former boss. Dapat her. Due to a half million pesos in unliquidated funds, he was transferred to another job within his department. Okay? So, nilipat siya o niligwak siya. So, wala nga silang pronouncement kung nasaan na si Bukangkang eh. Ang sabi, niligwak lang siya as, senior official dyan sa PCSO. Ang sabi dito, this official was allegedly on good terms with his former boss. But due to his special behavior, they eventually parted ways. Boss niya si Bangag. Now, it is said that this official with special behavior is negotiating with Secretary J. Ruiz to be reinstated, to his former position so he can join the former trips of President Bangag Jr. This official also lobbied for the promotion of partner in Malacanang. Sinabi ko na lahat sa inyo. Ngayon, ito talagang magiging resulta kapag ang mga inuupo ni Bangag, ay hindi inuupo, kapag ang presidente ay Bangag, walang magtatagal na head or mga empleyado, kung ang namumuno, ang nagbibigay ng direktiba ay si Lisa Tanas o si Bangag na talagang wala sa tamang katinuan. Nakailang palit na ba ng Presidential Communication Head ang PCO? Di ba? Si Attorney Trixie, si Garapil, si Chavez, and now si Ruiz, na ngayon ay mayroong kinakaharap naman na kontrobersya ng conflict of interest sa kanyang bagong trabaho. Dahil napag-alaman natin, I don't know, siguro na i-report na rin yata ito, na for sure, baka kahapon pa ito. Hawak natin itong notice of award mula sa PCO, Philippine Charity Sweepstakes Office, na kung saan inawardan ang si J. Ruiz lang ang babanggitin natin, although mayroon siyang joint venture, may ka-joint venture siya sa IBC 13, pero naka-highlight dito na mayroong conflict of interest. Ang pagpapaupo ni Bangag o ni Liza Tanas o ni Bersamin kay J. Ruiz dahil bago pa man siya umupo, mga kababayan, dyan sa Presidential Communication ay kumamal ng almost 2 million pesos. 200 million. Kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Langka o ni Mel Robles. Diba sa opisina ni Robles ng 178,500,000. Basahin ko. Regarding procurement of notice of award, pansinin nyo yung date, kailangan focus tayo sa date, October 30 of 2024. Ang sabi dito, notice of award, okay? IBC 13, okay, Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz. Authorized representative of Digital 8 Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs. So meaning, itong Digital 8 Incorporated ni J. Ruiz, di ba? October, November, December, January, February, March. Like 4 months, bago siya in-appoint, mga kababayan, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng almost 200 million or to be exact, 178,500,000 kung saan itong kanyang baby o bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung date kung kailan nag-start at kaduda-duda talaga, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games, lotto draws ay i-ere sa kanyang broadcasting company or itong ang Digital 8. So sabi dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs, the Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital 8 Incorporated
as the single calculated and responsive bid or SCRB for the above mentioned project. Award is therefore made in your favor with a total contract price of 178,500,000 pesos. Alright, so ngayon dito ay ito signed in the presence of, okay? Nakalagay dito yung kanyang pangalan. Andiyan yung pangalan ni Robles, tapos yung ka-joint venture niya na ay taga-IBC 13, hindi naman mahalaga dahil hindi naman in-appoint ni Bangag, mga kababayan, and signed in the presence of, kailan to? Acknowledgement, pinirmahan nila December 13, 2024. Now, here's the question, mga kababayan. Ni-research natin kung kailan nag-start ang negosyo ni J. Ruiz. Wala namang problema kung siya ay in-appoint dyan sa PCO. Unless, basta lang, siya ay nag-divest dito sa kumpanya niya. Baby niyang company to Saan niya ipapasa? Sa asawa niya or what? Talagang malinaw na conflict of interest. Pero napag-alaman natin na si J. Ruiz pala at si Mel Robles, Melangka, yan yung nag-file ng kaso sa akin, ay magkasabwat o magkasosyo sa kanilang mga negosyo. Ito, bago muna natin, saan na ba ako pupunta? Yung kanyang company, di ba? Alright, punta na muna tayo sa company ni J. Ruiz. Alright, tignan natin kung kailan ito nag-start. So, napag-alaman natin mga hitad. I googled that already kanina. Okay. Here we go. Meron na pala to. Okay, napag-alaman natin, kaya kailangan nating mag-isip ng bonggang-bongga. Kailangan ninyong, alam ko na matatalino kayo, pero, nasa loob lang kayo ng bahay, yung mga supot na mga men and women, in uniform, ay nagtatanga-tangahan pa rin. Siguro naman po, nakapag-aral kayo, kaya nakikita nyo itong kababuyan ng gobyerno ni Bangag Jr. Based dito sa Wikipedia, kung tama yung information na nakuha natin, ni-launch, kasi kailangan ko i-emphasize to, ni-launch ang kumpanya ni J. Ruiz na Presidential Communication Head now noong November 4, 2024. Nag-launch sila ng test broadcast. I don't know kung kailan sila naging ganap na kumpanya o naging legitimate company, bilang isang, what do you call it? As Digital 8 Incorporated niya, as company. So sabi dito, nagkaroon sila ng pag-launch o pagpapakilala o pag-introduce sa kanilang negosyo noong November 4, 2024. Tapos nagkaroon sila ng official launch February 3, 2025. Now question, mga kababayang magagaling. So bago pa sila bago pa sila nag-launch, nakakuha na ng kontrata si J. Ruiz, mga kababayan, noong October 30 sa gobyerno ni Bangag dahil nga napag-alaman natin na magkaibigan si Robles at itong si J. Ruiz. Okay? Ngayon, bakit natin to pinag-uusapan? Dahil nga, na-report na rin ng media like Politico na mayroong conflict of interest na tinatawag dito. Mamaya babasahin natin or titignan natin. Kung October 30, mga palangga kung minamahal, imagine mo, October 30, 2024, ay nakakuha na ng 178 million or almost 200 million na kontrata si J. Ruiz bago pa ni-launch ang kanilang opisina. Hindi ba dapat ang gobyerno, okay? Ang gobyerno, bago ka mag-approve ng mga awards, titignan mo muna kung kailan ba nag-start itong kumpanyang na ito. Ito ba ay may kredibilidad? Ilang taon na ba siya sa negosyong ito? Siya ba ay may kakayahan para i-provide ang pangangailangan nitong proyekto na ito ng PCSO? Pero bago pa nila ni-launch, buwaka ng GNMS, October 30, 2024.
hindi alam ng taong bayan na meron na palang secret deal. Ibig sabihin, ang PCSO, dahil magkaibigan, magkasabot daw, ay magkasosyo sa negosyo, itong si Langka, okay, with J. Ruiz, at napag-alaman natin, ayon sa ating source, mga kababayan, kaya ako makasuhan ni Mel Robles, kaya gusto kong patahimikin, gusto ko ipagurgur ng mga buwakan ng ina, dahil sa mga ganitong expose. Okay? Ngayon, sabi ni Cosme 206, no. Ang nakalagay dito, 178 million. I don't know yung iba pang mga kontrata niya. Diba? Dapat titignan, sabi ni Lynn Moreno, track record is one of the criteria to award a contract to a bidder. Exactly. May track record na ba itong kumpanyang ito? Ano bang nagawang ito? Bakit susugal ang ating gobyerno sa ganitong kalaking halaga na pera ng bayan para ibigay ang award na yan kay J. Ruiz, na dating reporter yan ng ABS-CBN, di ba? Ngayon, mga kababayan, titignan ko ito. Tignan natin dito. Ayon sa ating informante, alright? Sabi nga ito ng ating informante, ayan, ang mga budol ay sama-sama na naman. Before he was appointed, kumontrata muna ng almost 200 million. Hindi na nakontento, kinuha pa ang buong kaha. Referring to J. Ruiz, ayon sa ating mga informante. So ngayon mga palangga, ayon sa ating source, meron palang, ito, conflict of interest pa rin to, meron palang business together, itong si Robles, na art gallery along Katipunan Avenue in Arton Street. Okay, I don't know that. Alam nyo ba yon? Okay? In Arton Street, Quezon City. Ang tawag sa kanilang negosyo ay Sentro Artista. Ayon sa ating source, ito daw ay front lamang ang business na ito through expensive art dealings. Pero itong negosyo daw, ayon sa ating source, na mayroong, ang sabi ng ating source, na dapat imbestigahan. Kasi sino mag-imbestiga sa kanila? Kasi allegedly, may money laundering issue o na transaksyon dito sa business partnership ni Mel Robles at ni J. Ruiz. Allegedly, pino-front lang daw itong kanilang negosyong art na ito, pero menong money laundering business. Kung ito ay totoo na may money laundering, hindi ka na magtataka kung bakit katangi-tangi hindi pa naglo-launch ang negosyo ni J. Ruiz. October 30 ay binigay ni Robles dahil si Robles po ang head ng PCSO na ayaw nang imbestigahan ni Rapi Tulfo, ni Coco Pimentel, patungkol dyan sa 433 winners at maanomalya, mga buwakan ng ina. Ayaw nyo pang kumilos, mga brusko, ayaw nyo ipagtanggol ang bayan nyo, mga jutang ginina, lulubog na Pilipinas, ginagago na kayo ni Robles, ni Lisa Tanas, ni Bangag. Eto ngayon, 178 million, binigyan si J. Ruiz, tapos allegedly, may money laundering dyan sa negosyo nila. Ayaw nyong imbestigahan, bakit? Magkakasabwat kayo, mga hinayupa kayo, gigil na naman ako. So now, J. Ruiz, kasi buwaka ng Genemes, narinig ko ang yung unang salvo, yung unang dramatization mo. Here, ni-record, na-transcribe natin ang kanyang mga eksena, no, ng pagpasok niya. Na pagpasok niya sa PCO, tututukan daw niya ang mga fake news. At ang mga vloggers, imagine mo, inappoint sa dyan, hindi para ang trabaho mo, gago, hindi para tutukan ng mga vloggers, patulad kayo ni Manang Bola Locaret Castro. Mga kababayan, ayun, kay Bangag, pananagutin ang mga vloggers. Daw gaga. Anyway, so, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay. Itong si J. Ruiz, mga palangga, ang sabi ng Julul, alright, ito. Sabi ng Julolis, nakakagalit itong mga ito.
Okay. So, dun sa kanyang statement, excuse me, ngayon, sabi ng Julolis, asan na ba yung statement ng, ng Honghang? Tiga, basahin lang natin yung statement ng Honghang. Okay, October. Okay, here. Ito yung kanyang, okay. So, ngayon, ang sabi niya dito, mga palangga, pag-upo niya, na pananagutin nila, or wina-warning nila, yung mga vloggers, magbalita daw ng tama. Wag daw mag-fake news, at sabihin lang daw yung, sinabi pa nga niya, truthful facts. Kayong mga vlogger, dapat responsible kayo. Ganon, sabi niya, dapat daw ang mga vloggers, specific yun, na sinabi niya, magbalita o magsulat sa aming mga Facebook account o sa mga social media platforms namin ng truthful facts. Ikaw, J. Ruiz, sinabi mo ba sa taong bayan yung truthful facts na ikaw ay may negosyo with Mel Robles? At binigyan ka ni Mel Robles ng joint venture, contract with IBC13 ng 178 million and 500,000 pesos. So ngayon, buha ka ng ina kayong lahat, mga inayupa kayo. Nagsasalta kayo na dapat ay maging truthful ang mga vloggers. Buha ka ng ina, ang mga vloggers like me, na kritiko ni Bagag, ay hindi kami nagnanakaw ng pera ng bayan. Hindi kami nakikinabang sa Pogo at Narco na sinasabi ninyo dahil ang nakikinabang ng Pogo at Narco ay si Lisa Tanas at si Bangag. Kaya itong ginagawa mo, J. Ruiz, ito ay talagang usaping conflict of interest na pwede kang makasuhan ng graph dito. Dahil ayon sa Republic Act 6713, Code of Conduct, Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 7, okay? Ito ay Prohibited Acts and Transaction. Paragraph A, Financial and Material Interest. Na ibig sabihin, ipinagbabawal sa katulad mong opisyal ng gobyerno na magkaroon ng what? Ng diretso o direct financial interest sa kahit anumang kontrata o transaksyon o negosyo na may kaugnayan sa gobyerno. So dito pa lang lumabag ka na sa batas. Dapat naging truthful ka na ipinakita mo yung facts na, okay, bago ako in-appoint ni Bangag Jr., ako ay nagmamay-ari ng baby company na nilaunch namin noong February, nag-official launch kami noong February 2025. Ako ay nag-divest na dahil ako ay ako ay masunurin sa batas. Gusto ko maglingkod sa bayan, Kaya ako ay maging honest po sa inyo, ako ay kumamal ng 178 million pesos na kontrata dahil kumpare ko si Robles, dinivest ko na po yan o wala na po ako sa company na yan o binenta ko na or whatsoever. Diba? Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang umuubos ng pera ng bayan? Sino ngayon ang nagbubusabos sa atin? Ayon sa ating batas, mga palangga, paragraph B, outside employment, ang sinasabi dito na ipinagbabawal sa isang opisyal na katulad ni Ruiz, na magkaroon ng private business. Okay? Or, trabaho na pwedeng mag-cause ng conflict of interest. Ngayon, anong dapat ginawa niya? Ang sabi ng batas, paragraph D, divestment. Na ibig sabihin, sinabi ko na kanina, kung may existing business ka, okay? At itinalaga kang opisyal, dapat nag-divest ka o i-transfer mo o ibenta mo nga ito sa kaibigan mo or whatsoever. Pero actually, maraming gumagawa niyan. Na kunyari, appoint ako, pwede ka na nga magpanggap, ibinenta ko na yung company, wala na akong pananagutan dyan. So, I'm free to go, di ba, na mag-assume ng isang posisyon sa gobyerno. Ngayon, mga palangga, sa sitwasyon ni J. Ruiz, di ba, dahil nga nagkaroon siya ng 178 million contract with his kumpare, Mel Robles, bago yung kanyang appointment,
Di ba? Kung ito ay sususugin ng batas, di ba, maari talagang siya ay lumabag dito sa RA 6713. Di ba? Kung hindi siya nag-divest. At pasok na pasok din dito ang Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices. Kasi nga, ipinagbabawal sa isang opisyal na magkaroon ng diretsahan o direktang financial interest sa anumang kontrata sa gobyerno. Kitang-kita dito Inawardan siya Di ba? Ang dami niyang pwedeng labagin. Hindi na natin isa-isahin. O, di ba? Well, isa-isahin natin. Executive Order 292, Administrative Code of 1987. Di ba? Ang sabi dito, ipinagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno na magkaroon ng financial interest sa anumang transaksyon o anumang ahensya ng gobyerno kung saan siya ay may posisyon. So ngayon, mga palangga, ano ang gagawin natin para matapos itong kadyutahan? Hindi si J. Ruiz ang dapat tanggalin. Dapat kumilos ang mga dapat kumilos na gurgurin na si Bangag. Kasi kahit anong gawin natin panawagan, Ombudsman, imbestigahan mo yan. Senate at mga jutang ginimis sa Kongreso, magkaroon kayo ng congressional inquiry, Hindi naman nila gagawin yan Ito ba imbestigahan ng Ombudsman? Magkakaroon ba ng Senate o congressional inquiry para dito kay Ruiz, dito sa kanyang negosyo? Hindi nila gagawin yan. Kasi ang gusto nilang imbestigahan kaming mga vloggers. Kasi ine-expose natin yung kanilang panggagancho, mga palangga. Ngayon, hindi natin alam na ibigay na ang 178,500,000 na kontrata. Diba? Pwede rin niya isole ito. Yung kontratang ito, called it quits. I don't know. Pero dito natin ipinapakita sa inyo na yung julul na J. Ruiz na unang pasok niya sa kanyang trabaho bilang isang PCO chief ay tututukan daw nila yung vloggers. Para dapat ang mga vloggers ay huwag magpakalat ng fake news at truthful facts lang daw, So, paano mo ngayon ito ipapaliwanag ang nagbabiral na kumamal ka ng almost 200 million pesos na kontrata? At allegedly, yung negosyo nyo ni Mel Robles ay may money laundering aspect. You, mga support na mga men and women in uniform, ano ang gagawin natin dyan?